po, sir. Morning, sir. Morning. Morning. Naguli pala. Sapa kasi, di ba, pang officing meeting place, nag-advance kayo, Ken. Hindi, nandito na, okay na. Wala kang alam po, studenta. Nasa na yung ba? Sir, good morning. Kumpres pa pa rin. May atrasado dapat magya kasi. Hindi ko lang kula naman na tangaliwa yung kayabe. May kalantipe at yung pambuhap. Ganun ko na lumubos, kaya... Hindi. Kami yan yan. Hindi ba yung mag-opening prayer natin? Sige, ako na lang, wala. Yes, yes. Nandito Kaya kayo, from our office, separate siya. Karetang certificate ay biyeda kaya kayo na makadagdag. Kaya kayong certification. So you are very lucky kasi may raso kayo ng farm ni at hindi lang kung certificate na Lettuce Yoso Farm, which is accredited siya king TESDA, not only in TESDA but as well as magiyang legal kayo mo naman document, especially uling magaliwa kong bansa whenever higit ang GAP certificate data mas ating kayong points kesa karetang kayabe yun, pero matikali naman granted dokuman nga rin, especially to our Mayor John Detango uling kesa tingana mo ating kayong GAP certificate. Halimbawa may after Korea bisa ko mag Japan bitchitang diploma ito or certificate ito na pwede pong agamit. Kaya move-in, siyempre na yung private chain ni siguro kailangan tamong magpamye at kita 200 mo per katao karela na uling itang certificate na rin party ya itang BMing certificate kaya kayo kung ngayon po kanita at 200 pesos para kay tayang kaya kayong diploma po pa itang nanuman po nga package ng share kaya kayo so in kaya katamong Lettuce Yoso Farm masyadong nung lawen yung typical na mayaman na farm pero pagdating keng YouTube yung paras ng GMA7 channel 2 uling kaya pauli na ni Karelang si Pagan ang pupaitang ketang lumadal ko kay YouTube sino dumating nun? Si Agribusiness. Oo, si Agribusiness. Saka si Jiggy Premier, ay si Jiggy Manikan. Jiggy Manikan, saka wala naman personality, miras kening farm ini. Yung kaya kasama kasing farm owner, Kyle very enthusiast lang mami So madalas Karelang product but more on Kyle asisierda. Kaya karas king income, may masyadong ma-income pero karas kita ng mga technology package, kumpleto lang. Especially kung kaya pong anak ito, provincial provincial wide champion lang kasi king Young Farmer Challenge sinaman ka rin kailang tilapia kayo nilulukon yung pamanganda itang kahit ang lettuce ng whatever ng excess or itang masisira ng bulong-bulong ang kung yung papakanda yung natural na sosa Karela farm so organic ining farm tangi ni organic farming yun basta farm uling dining lettuce na kayo talagang healthy product la uling nga kahit sila man ng medium talagang pati kasi GAP certificate yung neto nga farm puri na sabihan nito consider nitang kalusugan ng tao nakalupa rin ang haliwa na commercial bomba lang bomba spray lang spray balagura rin naman pero kutang kanan mo rin kutang madilute sa aking katawan mo itang chemical ikang mag-absorb ikang tao natanlay king Karela uling organic product lang alalang chemical tagle puro natural kaya healthy lang Karelang
tanaman, the happening advantage na pati in farm kaya GAP certificate yan. So, ganyan, ituro na kayo, no, kasi kota miras kayo kay lettuce farm, tamo balo, minunalo manitak kaya kayong kahit ka rin. So, kaya always be ready. Kung pwede na akong papaglinisan ka rin, sa map din, kaya katamo lettuce yun, so pegandahan ako talaga. Kaya paggawa na ko pang tarpulinata. Kaya, pasalamat tamo Karela. Madam Charm, nasa na? Charm, no? Thank you very much sa inyong padalanan niyo pa. So, pasibayo ibiya ko no kaya kayo. Hanggang bukas, yung kailang kayabekan yan. So, nung ating kayong kutang, ikutang nyo na. At saka, tuturo na ko kanyan, makanano mamula. Makanano ka seed selection, yung importante dito. Land preparation, actual, yung pamagamit ka rin, Huling karas ka rin, luwa mo rin. Talagang, sabi na pinatanong patuto, naman naldoldo ka rin. Mechanic, mas dakal pa mo rin yung manual. Kaya, be ready, especially kaya kayong kalusugan. Dahil ang huling magpayong balo, kung masyadong paikaiking sobrang alak. At naman ito, gandaan nyo, kaya kayong pamamuntaking Korea, sabi na natin. Kaya kayong kaligkasan, kaya kayong pakadina, na maging kayong proud kami. Po kami tako ka rin, bit-bit yun, aluwa mo nga palit, bit-bit yung Pilipinas. Kaya, samasan nyo pa. Tsaka, mapalad dyan yung kapalitin nyo kasi tatak na kami. Pero ringaliwang balen niya, kailan magkain ka rin ng agriculture office kasi ito lang tataking obrang makamyon. So, true peso, kayo na bala magturo. Okay po. Pagandakan talaga. Saan ba yung daddy niya? Kuya mo yung biyabeke? Napapigkan niya man. Uwa, pinebe sila overjoke. Overqualified yan. Oversize yan. Magdala yung kutsara, pwede yung kanako yung pwedeng gamitan Light yung dadala ko, bro ko ito pumalot Improve tayong bagyan, kaya katamong personality, karas ka rin Kaya po talago, imbes na makapag-obra sa ambo, tamimimas kang reya sa iyo oras. Marami ni kaking Okay? So, pasibayo, ibigay ko na kaya kayo katamong facilitator, i-charm, po kayang mother, po itakpoyan na, daddy na, agriculturist yan naman, kalupami, kaklase kaya nga, Pampanga, Agricultural College, so nangila, in-apply na kay farming, karya lang pamagaran. Okay, take it away, charm. Papuntahin mo siya, yung kasama mo. Nold! Alika na, dito ka na. Yung tamong best player. Yan, ika... Dito ka nga. Yan. Wonderful morning everyone. Kaya wonderful people. Gusto ko mabuting lahat ang mga tao. So, mabuting tao sa morning, di ba? So, pag sinasabi ka natin morning, dapat laging bagong umaga, di ba? So, kailangan nating laging masigla, di ba? Huwag kayong dapat pag bumati talaga kahit hating gabi, morning pa rin, no? Para lagi tayong may energy, di ba? So, ang Lettuce Yuso Farm ay way back 2002 nagsimula kami. Guyabano lang. Yun yung history ng Lettuce Yuso Farm. So, yan, nagsimula sa isang pangarap na ano lang, nung una parang hobby lang namin, di ba? And then, yun, nagtanim kami ng una, guyabano talaga yung nauna sa amin yun.
Pero aside from Gumayabano, we have 2 hectares of palayan, rice field or rice farm. So yung nandoon, tingnan nyo na lang behind Guyabano naman pag Tagalog kayo, di ba? So mayroon doon na bagong tanim na palay. So nandoon yon, broadcast yun broadcast. So nakasabog siya. So yun yung pamamaraan, hindi ko alam kung may palayan din kayo madatnan, pero broadcasting, the way kung paano itanim. Mayroon namang transplanting ang tinatawag. Whether gumamit kayo ng transplanter or mano-mano. Yung mano-mano, yung binubunot. Kasi kung mag-unhan, nandun yung pero pupunta rin tayo doon ha. Nandun yung natin. So, yun boss, thank you pala. I-acknowledge natin. Maalis na pala si boss. So, boss, kakain ka pa yung salad. Yung salad niya, ay, pasuyo lang. Sabihin mo saglit yung salad niya. Salad daw, salad. Na salad. Mag-thank you ka na. Boss naman umalis ka agad. Ikaw pa naman yung magturo. So, i-acknowledge natin yung presence ni Boss Jess, yung ating head ng MAU. Guys, kumana kayong bulong sa likod natin. So, Boss Jess, thank you so much sa pagdating dito sa Lettuce Yuso Farm. Karangalan namin at kayo'y nagpa-unlock. At isa kami sa napiling on-hand training sa ating naman na mag-facilitate sa araw na to. So, kahit nandoon na si Boss, palakpakan naman natin siya, guys. Thank you, Boss. Mabuhay ka. Yun yung kahit wala na siya. Ala na mamayad guys, mga tano. Ay magkait. So, yun. Sana makinig kayo, no? Kahit na may ginagawa, di ba? So, yun yung history ng farm namin. Yung asawa ko, yun yung our very own agriculturist. Siya yung sarili naming agriculture dito. So, ang Lettuce Yuso, may sarili kaming agriculture, which is yung husband ko. Nasa ano ba yun? Missing. Tumakas yata. Buhay na rin. Ha? Saan ba napunta yun? Kilala nyo rin, di ba? Iwan ko na saan na yun. Yun yung agriculture namin. Yun yung husband ko. So, most of our, siya din yung nakapangalan sa certificate ng farm. So, meron, balik tayo doon, no? Ang pagpupunla, 2 paraan ang pagtatanim. Yung, mamalito kayo ha. 2 paraan ang pagtatanim ng palay. Mayroong pinupunla muna. Yung pagpupunla, kagaya din ang gagawin natin. So, introduction lang naman to. So, yun. Pwede mong ipunla, bubunutin. Pwedeng mano-mano, pwedeng transplanting na yung machine yun na ino-operate ng tao. Yun yung makabagong technology ngayon. Pero before, way back sa ating mga ninuno, yun yung makaluma, binubunot isa-isa, and then nililipat siya by distance naman yun, di ba? Kung familiar kayo. So yung ibang nun, pwede na namang i-google yun, which is available naman yan pag ginoogle nyo. So to plant something, mga ganon. So ito, initial information lang naman, initial technology lang yung mabibigay namin, di ba? Kasi matagal yun kung isa-isahin natin. Kasi nung nag-aral kami, nasa 10 araw or 15 days, nung bago namin to inopen. So ganon yung gagawin nyo. Ang una namang gagawin doon, sa land prep naman ng palay, patatas sa palay muna, no? Yun ay dadamuhin nyo muna. Whether, meron kayong mga, dyan, mga itak, kahit anong uring, or mag-grass cutter kayo, di ba? So, kahit anong paraan, lilinisin muna yung lugar na pagtataniman. Tapos, sa panahon natin ngayon, nung una kalabaw at baka. Tama. Ngayon, araro na, which is yung makina. Mayroon kami doon, pang-araro, no? So, yun yung gagamitin. Pero, itong recently, nag-arkila kami nung pang-araro talaga. Yun ay 3.5 per hectare, although 2 yun. So, ganun, no? So, di ko sure sa price range. Pero, ganun yung, yung bayaran ngayon. So, umabot lang siya ng 3 to 4 hours, tapos na siya. Pero, uulitin pa rin yun. Sa English, cultivating yung plowing yun. Yun yung
Sa English ha. Pagbubukal. Dapat nakikinig kayo doon ha. Yun ang gagawin. Tapos, patutubigan yan para lumambot. Tapos, tutuklayin yun. Yung sinasakay yun. Yun, ginaganon yun na sinusulit na ganon. So, madudurog na noon pag ginaganon. Tapos, araruin pa po siya ulit. Tapos, i-relax yun ulit yung ano noon. Hayaan mo na siya mag-subside yung tubig. Madudurog yung mga lupang tataniman ng palay. Ngayon, habang ginagawa yon, di ba, nadamo na natin yon. Pati yung mga pilapil lang, kasi lahat dadamuhin yun, ano, i-make sure nyo na maayos. And then, lahat ng mga pilapil doon, Kapampangan yun, di ba? Pilapil Rodipino. So, lahat yun, i-make sure nyo na walang tagas para mapiprevent nyo na mag-leak yung tubig. Di ba? So, sana nagigit nyo yung ano. Makiusap lang ako, bawal mo nang magdadalan kasi mahalaga to. Di ba? Baka pag tinanong kayo, kami yung masisisi, no? So, ganun ang gagawin nyo naman ay ano, initial lang naman. Pero sa unhan, yun naman din ang gagawin nyo, ha? Pangalawa, habang hinihintay nyo na mag-firm yung lupa, mag-prepare na kayo nung anong nilalagay? Palay, binhe. So, bago nyo anuhin yun, dapat kabisado nyo na. Kasi mayroon tayong tinatawag na planning, proper planning or feasibility studies dun sa business. So, sa pagtatanim, pareho lang naman yan. Dapat alam nyo na kung anong variety yan. Kung ilang buwan yung gustong anihin, kung anong klaseng palay ang gusto nyong ibenta or itanim. Ganun na lang, no? So, yun yung gagawin ninyo. Pwede nyong ibabad na nun. Habang hinihintay nyo yung di ba? Pwede kasing ilang 3 araw lang, pwede lang isabog ulit yun. Pero may procedure yun, ibababad, babanlawan. Yun, hindi ko na i-elaborate, no? Basta ganun. Tapos yun sa amin, broadcasting, yun ang sinasabo. Pipirman niya. Mayroon naman kasing ipupun lang, which is yung sinabi ko kanina, nabubunutin nyo ba siya? Depende kasi yun. Dun sa, may classification kasi ang binhi. Kung ilan yun lang. So, sundan na lang natin yun. Mahaba kasi yun pag i-tackle natin yung gano'n. So, pagkatapos nun, anong gagawin nun? Di ba, hayaan nyo muna nun, mga ilang days, kasi may procedure doon, kung ilang days patutubigan ulit yun. So, yun ang gagawin. Tapos, babantayan nyo yun kung may mga suso doon. So, mayroon naman tayong proper management doon, pwedeng gumamit ng, alam nyo na, insecticide, pesticide. Hindi ko na rin i-elaborate yun kasi wala naman tayong sponsor. So, yun ang gagawin. Basta, sunod nun, babantayan nyo pa rin, mga uod, mga leafhopper, yun yung mga gumagapang, di ba? Yun yung mga kumakain. So, yun ang ginagawa. Habang sila ay lumalaki, may sarili silang naaakmang fertilizer, which is, hindi ko na rin tinatakil, yun, sundin nyo na, matusundan naman yun, Iba-ibang stages yun. Habang sa pagpabunga, alagaan din sila para lumusog. So, gumagamit din kasi ng ganon. Hello? Gumagamit din kasi ng ganon. Tapos, after ng papunta na kayo sa, ang gagawin nyo naman yan, ang pag-aalaga nun, syempre, bubumbahin nyo, di ba? Babantayan nyo. Pangalawa, pagpahinog na, anong mangyayari? Mayroong mga daga. Di ba? Pagpapula-pula na siya, mayroong mga ibon. So, yung mga yon kaya nga proper management. Dapat yung halaman nyo, parang sarili nyo yan. Di ba tayo nagkaka-allergy or something? So, inaano ko lang yun para naman magising yung utak nyo, di ba? So, yung para sa akin, ang paghahalaman, parang katawan din natin yan. Kung paano nyo mahalin yung sarili nyo dahil lang dugot pawis nyo at puhunan nandun sa negosyo nyo. Since na magtatrabaho kayo, mahalin nyo yung trabaho nyo kasi yan ang magdadala sa inyo sa tagumpay nyo. Whether maging successful kayo, maging mayaman kayo, or maging negosyante kayo someday. Kasi ang trabaho, kahit ayaw nyo, gusto nyo yung boss natin, or gusto nyo yung trabaho, ayaw nyo, trabaho nyo yun dahil bawat sentabo sa pupuntahan yung bansa, napakahalaga sa kanila. Ayon sa pagtatanong ko, yung pagsisiyasat ko, bawat segundo sa kanila mahalaga. Ang Pilipino, I'm not judging anyone, but medyo may kulang tayo sa papitex-pitex tayo. Doon daw kasi sa mga foreign country, napakahalaga ng bawat segundo at bawat sentabo sa kanila na pumapatak yung kanilang pawis or hindi man sila pinawisan. Basta, pinahahalagahan, yung salitang pahalagahan, pagkaingatan mo. So, ganun yun. Whether na negosyo mo yan, tanim mo yan, alagaan yung mabuti, ha. Yun yung habilin ko sa inyo, pakamahalin nyo ng tama. Kasi, kayo rin naman ang magbe-benefits kung anong tinanim nyo, yun ang aanihin nyo. Ngayon, pagdating naman sa ganyan, kung magka-probleman kayo, may boss kayo, di ba?
At saka ituturo nila yung tamang pamamaraan in Korea's ways. Kasi in Philippine ways, iba naman yung although may similarity naman yon. Kaya lang yung mga fertilizer nila kung organic kayo, yun yung mga cow manure, yung mga poops, baka bawal kasi sa California. Alam niyo na yung mga ng mga something. Yun na maikino-compost yun. Minsan umaabot ng 3 months, 6 months, depende kasi yun sa ginagamit nilang material na pang-decompose ng mga available na natural resources. For example, yung mga dahon, mga sa poultry farm nila. Kasi gumagamit silang mga manure doon, kung organic, pure yun. Pero gumagamit din naman siguro sila ng mga pesticide. Yung kasi synthetic na tinatawag, yun yung binubomba, tandaan nyo ha. Yun yung binubomba, synthetic yun. Hindi yun organic. Basta ginagamitan ng commercial, binibili, yun ay Pero mayroon namang organic din na available na sa mga market na ganon. So, dalawa yan ha. Mayroong organic farming, mayroon namang farming na synthetic ang ginagamit. Yun yung ginagamitan ng fertilizer, insecticide, pesticide. So, sana may natutunan kayo ha. Ito'y mahalagang magagamit nyo pagdating nyo dun sa pupuntahan yung lugar. So, pag tinuruan kayo, kung hindi nyo alam, huwag kayong basta-basta magdagdag ng mga ingredients, baka ikapahamak, mapahamak din kayo, di ba? So, pakinggan nyo, magtanong kayo. Kung nahirapan, English naman, pwede nyo gamitin, di ba? So, pwede ka namang magtanong, how do I do that? O what is the procedure? Kahit hindi kayo gaanong magaling, o kung ano yung mga basic na aralin nyo rin talaga. Yun yung doon. Tapos, ang malaga doon, ay laging manalangin, mag-ingat. Yun lang naman yung lagi nating pakatandaan sa pagtatrabaho, no. At yun yung mga basic na Tapos punta na tayo sa sa initial yung sa Dito, ang una nyong gagawin kapag nagpa-farm kayo, nababasa ba 'to lahat? Sino nakakabasa niyan? Para saan to? PPE. Bago kayo magsimula, kailangan Uniform yan? Oo, opo. Yan. So, ganyan ang gagawin nyo. So, ang una nyong gagawin, yan, meron kayong sa ulo nyo. O Pero hindi naman lahat. Pero yung ibang country talaga, nire-require. Ito talaga sa government galing to. Sa PhilGap certified namin. So, sa plant industry. Kasi itong farm na to, ni laboratory to. Yung tubig, di ba mayroon amihan? O, tubig, hangin, at wala lang yung apoy. Pero kidding aside, totoong ginawa nila yon. So pumunta yung mga doktor ng laboratory nila yung halaman, which is nandoon yung license number namin, nakalagay doon. Sa kinuhanan nila yan, sample ng lupa, 3 portion. So pinagsama nila yan, dinaan sa laboratory. Kung wala ba siyang hazardous effect sa tao. Hazardous yung nakakapahamak or nakakapinsala sa tao, sa katawan ng tao rather. So yun yung ibig sabihin nun. Pangalawa, sa tingin nyo, nung kinuhanan? Tubig. Para sigurado, yung ini-intake o dinidilig namin dyan, walang chemical din na nakasama. Alam nyo, bawal din ang malapit sa sementeryo. Yung katas nun, hindi pwedeng ma-absorb. Di ko sure, baka nalimutan ko na kung 100 meters ba yung 100 meters ba yung ratio nung layo nung bago ka magka-farm. Hindi ka maaprubahan kung dati siyang basurahan, dati siyang sementeryo, kasi maraming hazardous chemical or component element na masama sa katawan ng tao. Kahit mabilis ba ako magsalita? Sana naintindihan nyo ha, dahil mahalaga yon. So, ito yung pangatlo, anong kinuhanan nilang sample. Diba, nakapangalawa tayo, mag-exam tayo, hindi kayo magka-certificate. Kung wala, hindi. Gina-joke ko lang yon. Mayroon bang nagtatanim sa hangin? Huwag kayong nanonood si Mayor, mag-sarcastic kayo sa akin. So, Mga tanim. Area. Lupa. Sino yon? May points ka na. Lupa. So, bakit kinukuhanan ang sample ng lupa? Sa tingin nyo, bakit? Tinitingnan din niya. Yun. Ang doon, para malaman kung anong klaseng lupa yan. Dahil ang lupa, mayroon tayong clay. Sandy. Diba? So, doon makikita kasi, pangalawa, tinitingnan din nga kung wala ring masamang mga doon, na mga bakterya, fungus. Alam niyo fungus. Fungi, kilala niyo.
Kilala nyo yon kasi pagdating kasi doon, pagagamitin kayo noon ng mga yon. Mayroon tayong fungicide, ha? Ano yun sir? May apila? Sana makinig kayo, no? So, pag makinig kayong mabuti kasi para naman to sa inyo, ha? So, yun, may fungi, mayroon tayong treatment sa mga ganon, may bacteria. Lahat yun, makikita or nakakapinsala sa mga halaman. Tapos, yung inaano doon, kaya inaalam yung ano ng lupa, kung gaano siya kataba or wala na siyang sustansya. Kasi bawat nutrient na gagamitin or fertilizer ay may kaakibat na percentage kung kulang ba siya sa potassium, kulang ba siya sa mineral, sa mga ganon, no? Hindi ko na elaborate, mahaba yan kung itatakil natin, ha? So, lahat ng mga yon ay may correspondent sa bawat tanim. Kaya dapat makikinig kayo. Kung hindi naman mahigpit yung boss nyo, okay lang naman, di ba? Pero mas iba yung may alam, tama, di ba? Oh. Kaya nga sabi ni Kuya Kim, ano na? O, di ba? O, di ba? Patalastas lang 'yon. Hindi, kailangan yung magising kasi baka yung utak niyo masyado ng So, yun yung mga initial, no? Tapos, nandito yan, yung mga gloves natin, naintindihan nyo na yung component ng lupa. At saka sa tubig na, okay na tayo. Kasi yun nga, dapat, ito kasing tubig namin, di ba nakatakil naman natin, galing yan sa nawasa natin. Yung nawasa natin ay dumadaan sila sa testing run na kung walang chemical, bacteria, no? So yung mga yon kami, ang lettuce, gumagamit siya ng tubig na iniinom natin or pinangsasain. So ganun siya ka-healthy dahil hindi namin siya ginagamitan sa tubig sa fish pond dahil ni laboratory to, ang tubig na binigay naming sample, dinala sa laboratory ay nawasa. Pag baby pa sila, ang ginagamit namin mineral water. Pag bago sila mag 7 days, ako lang yon. Sa amin lang yon. I'm not suggesting to anyone na gagayahin kung anong ginagawa ko. Pero si Lettuce Yuso, gumagamit kami ng mineral water. Kaya medyo maarte kami, pero sabi nga nila, prevention is better than cure. So, alam nga naman, anuhin mo pa yon kung ano ka na. Ibig ko sabihin, napinsala na. Gumastos ka man, naghirap ka man, at least yung assurance mo mas mataas. Diba? Kaysa doon sa ano ka lang, alam mo yung bahala na dyan. So pag nagka-problema, mahirap pong makarecover yon. Pero kung from the start, sinimulan mo o ginawa mo ng tama, konti lang yung rest niya or kapahamakan or kapinsalaan. So lagi yung tandaan nyo na, kasi pupunta kayo sa ibang bansa, di natin alam may CCTV or something. Diba? So kailangan, anuhin nyo talaga na sumunod kayo. Hindi ko naman sinabing gawin natin perfect kasi perfecto lang yung perfect, diba? Yung baga, nagpapatawa lang ako para magising kayo. So, ganon. So, sana may natutunan. May natutunan ba? Yes, so, yun yung inaano natin. Tapos ito, kaya ginagamit ito, mahaba kasi ito kung itatakal natin. So, kung pasusuotin nila kayo, sundin nyo, ha? So, yan yung mga, susundin nyo dapat. Kayo, para yan sa sarili nyong proteksyon at para din yan sa halaman na or sa farm. Yung iba kasing farm, bawal pumasok. Nakasulat doon, di ba? Only personnel is authorized. Kasi dapat naka-footbath pa tayo nga bago pumasok dyan. Sa ibang farm, may footbath. Alam mo yon, ilulublog nyo to. Or pagpasok nyo sa loob, may butas. Before, meron kami dyan, di na tayo maging maayos gaano, no? With all the respect naman, with all formality na lang. So, ganon. Special nga kayo, yung iba, hindi ginaganyan ng training. Pero upgraded yan. Hello po. So, meron po tayong step-by-step procedure po in planting lettuce. Una po dito, yung sowing. Pangalawa po, yung seedling management. Pangatlo, transplant. Number 6 po, plant management. 7 po, harvest or marketing. Tapos, yun nga po yung 8, yung income na po. Unahin po natin yung sowing. So, yung sowing,
Step 1, sewing. Meron po tayong materials na, ito po yung mga materials na kailangan natin. Una po yung seed. O yung seeds natin, para pahawak na lang sa camera. Hello. So yung mga buto natin, ito yung sa lettuce, ito yung green ice, no? So hindi na natin ganang elaborate kasi nakita nyo naman ang actual. So mula dito siya, ang tawag kasi dito pelletize. Naka-coated siya or nakabalot siya ha. Kaya siya ganyan. Pero ang literal na buto ganito lang siya. Kaya lang ito mamahalin pang mayaman, Charis. So ibig ko sabihin, no, ganun lang siya. Kasi mas preferred namin to kasi nakita nyo lang. Bestseller siya. May pelletize merong ito. Pero ito kasi preferred ko. Wala na ako nung iba. Tapos ito naman, Senador Cynthia shout out. So galing ako sa farm school ni Senador Cynthia Villar at saka ni Senador Manny, no? Sa Villar, Sipag Foundation. Shout out po, Senador. So ito galing sa kanya. Nakikita nyo naman, no? So yan yung patola. Yan yung mga bihinang ano to? Gulay. So bihinang gulay. Kapag walang gulay, hindi hahaba ang buhay. So ito yung patola. So mga buto yan. So yan, ito pipino. Ito yan ay pichay. And then, talong. Sa tunay na buhay, mayroon tayo doon. Kaya lang nabaha kasi kami. Kaya pasensyahan nyo. Wala na kaming gana-ganong mananim. Kaya lang, for the sake of learning, mayroon tayo doon. Nakikita nyo? Sa gilid. So tingnan nyo na lang, lumingon na lang pag may time. Yun, nandun. Sa tunay na buhay ha. Pwede kasing di ba may nakalupa tayo doon. Hindi lang siya ganun kaganda dahil yung sabi ko nga yung lupa, naubos yung sustansya. Kanino? Sinong umubos? Yung puno ng mangga. Ay naku, walang sumasagot! Puno ng mangga! Puno ng mangga! Yun, so ganun. Ganun yung ginagawa natin. So magpupunla tayo dito ng actual. Eh hindi na anak, kundi no. Narinig naman na. Ito na lang ako. So ito, saan yung gustong mauna sa lupa? Examplein nyo lang sa lupa. Ang sa lupa, mayroong plastic mulch. Alam nyo yun? Parang plastic siyang ganito na binubutasan. May distance yun ha. Actual, bukas plastic wala. Maglagay na lang tayo bukas na lang. Pero ito, sa tunay, kunwari, imagine nyo lang na lupa. Pwede kasing, ito kasi ang tawag dito. Anong tawag sa pagtatanim nito? Styrofoam. Container. Container. Or galon, or styro. Pero basta container planting ang tawag dito ha. Kapag wala kayong space, maganda to sa mga walang space. Yung walang malaking bahay. Malaking bahay, malaking lupa. So ang gagawin nyo lang naman dyan, magtatanim kayo ng ilang buto. Pwedeng tatlo, pwedeng isa. Kaya gawin natin tatlo, baka hindi siya umubo para meron siyang reserva. So ganyan lang naman, half inch lang. Alam niyo yung salitang half inch lang? Papatagin nyo lang naman. So gaganon nyo lang naman and then i-water nyo. Kung anong tawag sa pagtatanim nga, di ba natakil natin? Ito ay direct planting. Direct sowing. Sowing planting pwede rin. Pero in general term, sowing talaga. Yun. Hindi yung pagbananahiya. So ganon no. Yun yung sa halaman. Kahit sa lupa, ganon. Ngayon, huwag ka nga ng punla ng lettuce doon, anak. Huwag ka ng punla. Yung isa doon sa ano. Huwag nga tayo ng isa dyan. Dali kayo. Wait lang. Hindi, sandali lang. Ipapakita lang natin ang actual para mag-move forward ka na. So, ang tawag dito, ano? Seedlings. Kahit anong halaman, seedlings ang tawag niya ha. Yun nga lang, sasabihin no, na patula seedlings, tomato seedlings, talong, no, basta Tagalog, ano naman yan, no. Ang gagawin nyo, gaganon lang naman. O minsan dito, kaya lang, naubos na. Ay, mayroon doon, bata pa. Nakita nyo yun doon? So, mayroon doon. So, ito naman, ganyan din lang siya. Ipupos nyo ng konti. Ingatan nyo na hindi rin maputol yung ugat at hindi siya ma-stress. Pero di ba dapat anong gagawin una? Maghugas ng kamay. Hanggang saan? Siko. Yun. So, ito, ganyan. Ganyanin nyo lang yan ha. Tingnan nyo. So, ganyan. Di ba naka-gloves dapat? So, ito, yan. Ganyan lang. Huwag nyo takpan ang yung ano, pinaka-gitna niya, no, pinaka-step. Hayaan nyo lang siyang ganun. Ipupos nyo lang siya sa surrounding. Pero gently lang ha. Dapat handle it with yan. O, marunong kayo magmahal, di ba? O,
po. Mahalin yung sarili nyo kung wala kayong jowa. Nakadami to. So, ganon, di ba? Mahal na Ano, nagmahal. di ba masarap magturo kapag tumawa kayo? O, seryoso na, may natutunan. O, yun, ganun lang ang gagawin. Madali ba? Madali kapag ginawa ng tama at nakinig ng at inaral ng o, di ba? Ganyan lang tayo, nakaintindihan tayo. Pangalawa, ito ang pagpupunla sa, ito na yung sinasabi ko ay seedling. So, magpupunla tayo ng, ano yung pinupunla natin? Lettuce. Hindi. Seedlings ang seeds. Anong tawag sa mga buto? Ay, wala pa. Sige na. Doon muna. Balik tayo. Cut muna tayo. Hello po. So, yun nga po. Pangalawa yung coco peat. Yun po yung coco peat. Yung nasa orange na Batya. lalagyan. Sabat ka, kamo. Sa batya po. Tapos po, kailangan din po natin ng seedling tub or tray. Yun yung kulay blue. Yan yung kulay Ayan blue. po yung seedling. Yan. Tapos po, stick po. Tapos water spray. Next po, step 2, seedling management po. Ito po yung process natin. So, sa day 1 to 4 po, mag-spray po tayo ng water. Dinig po ba ako? Day 1 to 4 po, spray with water. Day 4 to 6 po, mag-bottom watering po tayo. Day 7 to 12, bottom watering with nutrient solution. Ito po yung gamit namin solution. Use solution po yung tawag namin. Available din po sa amin yan. Tapos, online po, Shopee, Lazada. Tapos, nutrient solution. Nutrient solution. 1 ml per liter of normal liter of or grown lettuce. Pasensyahan nyo na, kailangan talaga natin mag-aral ha. So ito yung anong tawag nito, pang chopstick yun. Pero kaya lang, ito kasi preferred kong gamitin. So ito, isi-fill nyo lang to. Yan, gano'n, diba? Ay, makanita ko po takot na kung Koreano kanyan-kanyan. Yan, kayo na yung bahala sa Korean language, but ito yung ano, pamamaraan ha. Kailangan nyo siyang punuin, gano'n. No? Tapos irarab nyo lang naman. Ito pala, yung isa pang pamamaraan, ito yon. Buksan pa ba natin? Hindi na. Yan, ito yon. Ito pala siya. Ito yon. Ito yung ginagamit na soil media or potting mix. Potting mix yung mga lupa. Mayroon siyang vermicast. Sige, ano pa? Sinong may alam? Ipa? Yun yung rice hull. Yung rice hull, yun yung ano na balat ng kalay, no? Tapos yung carbonized, yun yung sunog. Tapos may lupa, tapos mayroon pang eggshell na carbonized din na inano. No, basta may vermicast siya ha. And then yun yung kinumpos namin. Tapos ano to? So mayroon pa pong ibang ano diyan, may manure ito, yung mga poops ng kahit anong ano, baka, the best, kalabaw. Pwede rin ang ano, matagal lang kinukumpos yung ano kasi may bacteria. It takes 4 to 6 months. Ang composting ha, nakumpos na to. So okay na tayo doon na para hindi gutom na kayo, naintindihan ko yan. So ito, ganito lang naman ang paglagay niyan. Dito lang sa malaki. Mahirap ang paglagay. So ito. So isa-isain lang ninyo. Ganyanin nyo lang yan. Pero dapat kasi huwag nyo tabunan ng ano. Yung kung anong size ng buto, ganun lang din kalalim ang pagpupunla, paglalagay nyo. Kasi pag nasubrahan yan, mamamatay din siya. Si lettuce kasi pinapatong lang namin siya. Although ito dito tayo sa pipino, meron tayong punla doon, nakita nyo, di ba? Kuhanin nyo nga yung punla doon para makita nyo. Nasa gilid. Pilipino ha? Hindi, ayun. Nandiyan sa gilid, yung ano lang, yung may mga lettuce. Yung malit lang. So ito, yan. Ito, gaganunin nyo lang naman yan. Diba mayroon siyang mata? May patusok doon kasi lalabas yung ano niya, yung pinakapapino. Nakita nyo na? Ito na si Pipino. So yan si Pipino, 3 araw pa lang. Look at that. So, yan. Wow, 3 araw pa lang. Paano ba? Ano kayo?
Tapos ito, lettuce yan. Tapos ito, ulaan nyo, ano to? Yung may puso. Daging. Daging. Dati lang ang pula-pula na sayang na. Wala po lang kayo. Pula-pula po din na sayang. Ready lang butol na talo. Tinolay ka ng madabon. Wala kasing lettuce, po yan, 24 hours mag-sprout na siya. So lalabas na po tinidos. Ano ibig sabihin ako tinidos? Baka examine kayo, 2 dahon ng lettuce. Kung sa 3 na yun. Ano, pag lumabas na, kailangan ilalagay nyo na siya. Saan? Makinig! Sa direct sunlight. Sa full sun. Yung ano ha, kasi mahirap kasi na nandun kayo. Wala kayong alam, no? Sa direct full sunlight ha. Yung tutok sa araw. O kasi English speaking doon, kaya kailangan sanayin ko kayo. No, so ganun. Ganyan lang naman ang ginagawa. Nakikita nyo na ha. Mula dito, magiging ano siya? Sidling! Hindi magiging sisiw ha, baka magiging pera. So, pinapatawa ko kasi gutom kayo, yun lang yung magagawa ko. Yun, nakita nyo ha, pakinggan nyo ng maigi ha. Mula dito, papunta, dito, magiging ganyan. Ito, palalakihin lang natin to. Yung iba kasi ang pagtatanim nila, minsan 45 days, 15 days, depende kasi yun. Kasi lettuce, 15 days, sinipat na. Although ako, pag sinipag, wala akong days na ganun. Kasi, siyempre, para continuous yung harvest ko. Pero, sa tunay na buhay, 15 days talaga. Yung mga leafy vegetable, sa leafy, yung mga daon. Ito naman, pwedeng direkta na gano'n, di ba? So, naintindihan nyo, sana may natutunan. Kasi, ang matagal kasi, mahaba yung vegetable, no? So, okay na tayo dyan. Wala, forward ka na. Marunong na kayo, di ba? Wait lang, kaganon, no? Ganon. Didiligin pala, no? After magpunla, na ano na kasi kayo. Yan, ganyan, no? Mag-water tayo. Water lang yan ha, doon ko yung kinuha. Pero malinis to. Iwan ko po, pakakanin mo pa. Gano'n po kadami yung kasi tubig? ganito. Ako kasi, sa pamamaraan namin, sa kapila talaga dinibili. So, 24 hours lang, ilalabas ko siya. Magiging ganito na. Nakita nito? Magiging ganyan na siya. Bumubuka na siya. Yes, 2 nights lang siya. No, so okay na tayo. So may natutunan. Balik ka na, okay na. Wala nang tanong. May magtatanong. Isang araw po, bibiligan. Sa maghapon, kapag natuyuan sila, pwedeng twice. Twice lang. Twice a day. Pwede naman. Kung ano, kung kailangan. Pero depende kasi sa climate. Minsan may sprinkle doon eh, yung pagdilig. Siyempre kami kasi abutin tayo ng Paminta na. kung may sarili tayong ganon. Pero since manual tayo, ito lang. Walang. Mahal kasi sumasabog. Ngayon pa lang po nagtanam ng ganun. Nasabugan. Ito, mas prepared na namin to. Tipid na, recycled pa. Diba, pagkakan. So, pwede naman yun sa ibang bansa, may sprayer talaga doon. Hindi na natin nalagay, nakadami na kami. Hindi lang 10, ang naubos ko. Pumuputok. Kasi alam mo naman siguro, subside yung nabibili ko. Or yung ano na, fake. So, hindi na natin patatagalin, no? Marunong na kayo. Balik na kayo. Ano pa? Kasi gutom na. Gutom na. Pag tumupunat siya, bago siya lagyan ng kartel lang. Yun sa ano, advisable kasi 67. Depende nga yun sa boss nyo. Sa pamamaraan namin, 6 to 7 days. Yun nga lang, ito yun. Sa palay po kasi ako naglalagay ako 7 days. O yun, so yun lang, di ba? 6 to 7 days. Kasi minsan, kapag marunong ka mag-recording, susunod mo yung tama. Pero since na magtrabaho kayo, mag-record kayo, or kung kayo sila na. Ito yung nilalagay namin. Dito lang yun sa mga seedlings namin. No? Kompleto na kasi ito. So, yan, ito lang lalagay namin. Ihalo namin. First, di ba 1 litro to? I-mix lang namin itong dalawa. Yun. Tapos, ilalagay namin dito sa ilalim. Kasi masusunod siya sa dapat lang. 3 ml per liter of water. Hindi, 3 ml. Yun, naintindihan na lahat. Ito yun ha, partner sila ha, partner. Sa amin yun. Doon, hindi ko alam kung anong ilutot. Basta yun, sample lang ito ha. Sample lang yan. So, okay na. Yung styropress. Yung styron. Gugutom na. Sige, tapusin na natin ito, tapos kakain na. Tapos magre-recap na lang tayo ulit.
Hello po. Ang next step po, step 3, transplanting. So, ang materials na kailangan natin ay styro cup or net cup. Yung net cup po, Oo, ito yun. At saka ito yun. Dalawa yung gamit namin. Yung lettuce na to, nakita nyo, kaya tinatawag na crack key. Crack key kasi hindi tayo gumagamit ng kuryente. Yung kasi nutrient count technique, gumagamit yun ng kuryente, dumadaloy. Nakita nyo na ba yan? So mamaya na, silipin nyo na lang, umiikot yun. So nagsi-circulate yung nutrient nyo nun, nakakyat, bababa. Kasi meron siyang, anong gamit? Submersible pump. Sa ibang bansa, gagamitin nyo rin yan. Sure ako na may ganun sila doon. Or mayroon silang tubo, ang tawag ng drip steam. So dumadaloy doon sa machine na yon. At may butas siya, wala kasi tayong ganun. Ewan ko, pagdating ng araw. Medyo may posting din kasi yun. So bawat butas, di ba laman yan, imagine niyo. Mayroon siyang butas dito. So pusa niyang didilig. Tapos yung sa itaas naman, pusa din siyang nagdidilig. Yun naman yung sprinkling yung ano niya. Yun, sprinkler. Intindihan niyo yun. Sa ibang bansa, mayroon naman sila. So tayo simpleng farm lang tayo. So sana naintindihan niyo. Pero yun, pang social na yun, yung kuryente. Kaya lang, mayroong kulang pa dyan, yun yung kaso di kuryente din yun ha. O, tapos may exhaust pa doon, kung may exhaust kayo natin nyo doon, exhaust yun yung blower. Oo, yung iba nga naka-aircon, yun ay milinary na yun. Yung mga iba kong kasamahan sa farm, may mga kaklase kasi ang congressman, attorney, so big time sila. So, hindi na okay na. So, pangalawa, foam or coco pit. Pangatlo, tap with water. Pangapat, cut or Yun yung yung materialis na gagamitin. Ito kasi, ito, tingnan nyo ha, huwag kukurap para hindi tayo magulit-ulit. Dito, may sarili na siyang, samantalang ito, meron wala. Anong ginagamit? Pwedeng cutter or soldering iron. Ako, ginagamit yung soldering iron. Kasi 1,000 kailangan tapusin siya within 24 hours or so. Safe lang. Basta pag may time ako. Pero yan, naintindihan na. Para naman sa online shop namin. meron ka madalas sa Customize. sa shop namin, sa Lazada. May commercial tayo. So nakita nyo, anong purpose nun? Para dito lumabas yung gas. Para makasipit ng tubig na may nutrient solution. So naano nyo na. So kasi ng mga lettuce, itong kukupit, nagsiserve lang to na holding material. Kasi nabubuhay kasi siya talaga dun sa tubig. Kaya tinatawag siyang hydroponic, derived from water. So yun yung inaano, so naintindihan na, dalawang pamamaraan. Practice, yun yung pag mahirap lang tayo, kaya ng mga tao yan. Before, libre lang. Ngayon, wala na, nabibili mahal na. So 50 kasi ginagamit ngayon. Yung plastic na, alam mo yun, yung tray. Kasi wala nang ganon. Pero yun, so okay na tayo no. So may naunawaan na. Ha? Ngayon, yung transplanting, inuna ko, di ba? So ito yung transplanting kanina, no? Ito na yun. Di ba 15 days na? 15 days na dyan. Pero pwede naman kailangan mag-ingat lang talaga. Ang halaman pag na-stress. Kailangan ginagamit namin dyan, hydrogen peroxide. Pasuyo ng hydrogen peroxide. Kayo, pag pagkatapos yung magbugas, pwede kayong magbugas nito or alcohol, mayroon din tayo dyan. Pero 3% lang ang recommended. Ito ay hindi siya kasaydo. So wala kaming ibang ginagamit ng dito lang. Yan. So alam niyo naman lahat no. Ang nito 10 ml per liter of water or wala namang kung mayaman yung boss nyo. Wala naman pero yes. For 1 liter of water ha. 10 lang kasi minsan pala nasusunog sa kapag bata pa. Kasi medyo pang fungi siya. Anong purpose nito? Antibacterial, anti-fungi, no? Kaya dapat alam mo. Pero yung boss yun, hindi ko alam anong uutos sa inyo. So, naintindihan na. Kahit talong, nandun yung mga talong, ganito rin naman ang punla natin, no? Hindi na tayo bibili or what na. Napunla ko na kasi. So, naintindihan naman. Ito pa ng kinuha na pala yung pipino. Dapat ganun din. Pero hindi na, okay rin. Ganito rin naman kasi siya. Lahat,
ng bagay, kahit anong punla, ganito rin ang procedure na gagawin nyo. Ipupunla nyo, or anong pangalawa? Direct sowing or direct planting. No? Sana magkaiba yun na mayroong ipupunla at ililipat. Ito na yun na. Ipupunla, pagkalipat, ganito na siya. Or direkta na siyang nakatanim. Pero tinuruan ko naman na magdamo, di ba lahat? Alam niyo na yung preparation, no? So, yan. Ano, para matapos, gutom na sila. Okay na. Ano ba yan? Kain muna kayo. Okay, kumain na kayo. Ano ba na? Mahaba ba? Materials needed, water, tsaka nutrients. Yun yung hardening, yung nandun na. Yung mga parang, yung nakadonad, ito mga ganyan. Kaso ito kasi nakalagay na dyan. Yung hardening siya, wala na tayong absolon. Ito na siya. Itong mga to nakababad dun sa box, ito nakaganyan lang. Yan, ganyan. Nakaganon lang sila na may lettuce, na may ganito. Oo, yung solution. Yun, magtatagal lang siya. Kapag may time ka na, pwede mo na maglilipat. Or minsan, pinapalabas yung usap. Ito. Or pinakaano talaga to sa 3 days, ilipat mo na. Para nandun na siya. Ang tawag kasi dyan, permanent growing up. So, dyan na sila mananatili till harvest time. Naintindihan na po? Yes, ma'am. Yung hardening, yun yung pagpapatibay ng halaman. Harden nga eh, di ba? So, sasanayin mo na siya, tuturuan mo na siyang mamuhay. Mag-isa. Harden, patibayin mo na. So, papunta na siya doon sa growing. Madaming, ilang proseso yun? Punla. Mag-transplant. Tapos, sa hardening na. Tapos yan. Ilan yun? 4. Yun. Pero yung iba kasi, dinidirect nila. Kung marami kayong space. Kasi ito, 200. Sila lahat nandito sa loob ng 15 days. Kung ilagay mo siya lahat na tig-isa, anong mangyayari? Ang isang laman nito, 30 to 35 lang. Pero 35 pag ako, pag sila, alam naman. Wala na, yun. Yun. So, napakadaming makukonsume na space. Pero dahil gusto ko, nakakadami ka, at the same time, ang monitoring less. Dito, yan. Matrabaho. Lahat ng bagay matrabaho. So, choose your heart. Sabi nga nila, piliin mo yung paghihirapan mo or nahihirapan ka. Kasi kahit saan, wala namang madali. Lahat tayo madali. Hindi, totoo naman sinasabi ko. Sana may natutunan ha. Okay na. Next po, step 5, transferring po. Ita-transfer po natin to sa hydroponic system po natin. Either cracking nga po or sa NFT. Yun yung NFT ha, tandaan nyo, yun yung nutrient film technique na decor. Siyente. Pag sinabing cracking, nandito. Pag sinabi namang sa lupa, nandun yung land plantation yung direct sa lupa. Yun yung sa lupa ha. Ang sa lupa, dalawa rin ha. Mayroong ganito, container. Mayroong direct dun sa land talaga. Open land, no? So yung sinasabi ko, dalawa sa dalawa din dyan. Kahit pa yan ay halaman or ang halaman, prutas or gulay. Yun. Kung gulay, may distance yan, sundin nyo na lang. Hindi ko na itatakel, mahaba. Basta may distance kung puno man yan or kung gumagapang vine. Yung mga gumagapang natin na mga, sitaw. Panaya. Iba yun, mayroon kayong gagamitin doon. Kabalasa. Triles, yung gapangan. So maglalagay ng bugsok. Depende yung bugsok. Or yun namang pinapagapang lang. Yung melon sa gumagapang lang sa lupa. So nasa buso yan, kung anong uutos yan, sundin nyo na lang. Pwedeng pa ganun lang, pataas, o pwedeng pa bahay. Ganyan lang naman yan eh. Nakita mo yung specific na yan. So okay na yan. Ang natutunan nyo naman, yung proper management, doon nyo na lang aralin na. Basta babantayan nyo yan kung may naninira sa dahon, may nangbubutas, kasi mayroong fruit fly, na may wood pa, may aphids, yung kulay white, may black bug, so madaming kung may nakaka-relate, no? Ang daming insekto, hindi na natin itatamil ha, kasi baka maging insekto tayo sa gusto. Sige. Bago po ang harvesting, ilang pong beses maglagay ng fertilizer? Kami kasi kapag naubos siya, kasi minsan depende sa absorption ng araw or sa evaporation ng hangin. Depende kasi yan kung minsan, tsaka yung halaman kung matakaw silang
uminom. May halaman kasi mabagal lumaki. Parang tao yan. May taong mahilig uminom, may taong ayaw uminom, may mahilig mag-diet. So, wish nyo na. Sa ano po, sa estimate nyo po, ilang araw bago mawala yung visa? Mawala yung visa. Kami po, mostly, weekly. Weekly. Doon, kaya lang doon kasi, matagal yun dahil malaki yung Dutch bucket niya. Dutch bucket yung box na punduhan ng tubig. Depende kasi yun eh. Ito kasi kanya-kanya sila. Kanya-kanya. Ito kasi dito yan. Nakabox sila, 8 halaman. Yun kasi 250 yun per set nun. Di ba dalawa yun? So ang binabantayan mo doon, yung box. May box na nakita nyo. Yung drum. Yan yung Dutch bucket sa yun. Yun. May visa na rin ito. Okay na, para matapos ka. Sige, basahin na lang. The Kratky method is a form of deep water culture. However, it's a completely passive one. It doesn't use water pumps and electricity to supply the root zone with nutrients or air. It is one of the easiest methods to set up and use, but it can still yield great results for lettuce growers. The Kratky method, we use styrobox or tuna box. Next po, semi-NFT system. In an NFT system, plants grow in shallow channels with a constant circulation of a thin film of nutrients in the root zone. The channels are slightly sloped so the water can be drained at the end, from where it goes back to the reservoir. The levels of nutrients and other important factors are controlled within the reservoir. Oh, yun yung NFT na. Tandaan nyo ha, yung di kuryente doon. Yung pagmayaman. Yung pagmayaman. Ito, pagmasa lang ito ha. Pag masapang hirap kasi, makakasakit tayo. O yung may serviceable pump. Yun. No, tandaan nyo ha. Madalas yun ang gagamitin nyo doon or something. Or sa lupa. Bahala na yung book nyo doon. Okay na. Reservoir. Jump na po tayo sa step 6, plant management. Materials needed, water sprayer, water monitoring, addition of water, pest prevention and monitoring. Yun yung mga peste ha, mga insektong kinunto ko. Baka may koreandong insekto, charis. Hindi ko na alam magpangalan. Mga black bug, millibugs, may eye bugs, charis. Bakit bag? Yun, sige, patawalan tayo para mabawasan lang yung sa... Patayin mo kasi. Sundin mo muna yung sa water monitoring natin. Yung water monitoring kasi, may ginagamit yung iba dyan, mga pH ganyan, meter or TSP, ganon. Although kami, hindi na kasi namin talaga yun sa pamamaraan namin. Pero sa science, by science tayo ha. Yung science, may tayo doon. Yung mga kuhanin ko lang saglit yung mga papagita ko. Yung mga sana nandoon. Embryonic lettuce grows best in a medium that has pH value of 5.5 to 6. The right pH level because it affects nutrient availability for growing plants. A pH level that is too high or alkaline can prevent nutrient uptake and lead to deficiency. Higher deficiency cause pale or yellow leaves in young plants, while leaf capping and tip burn are still clear signs of calcium deficiency. The first step in maintaining the right pH level is testing. Ito yun. Nakita niyo ba lahat? Ha? Digital pH meters are more accurate and offer Ito yung mga repeatable level. Pag pinatak mo siya, ito kasi yung mga kung anong gusto mong makita. So nandito yan, hindi na natin aralin, matagal aralin kasi. Pinakita ko lang para alam nyo lang ha. Sa lahat naman yung nagagamit. So ito kasi, masisilip nyo siya dito. Ito naman sa halaga. So hindi na natin i-demo para lang makita nyo ha. Lahat ba nakikita? So ito yung mga pantas namin. And then ito yung mga solution. Kapatak siya, hindi na natin itatake. So makikita nyo kung ano dapat. And then meron naman kasi siya manual. So
nandito na yung chart. Makikita ba lahat? So, nandito lahat, no? So, hindi na natin itatakil kasi magkasagalan tayo. Commercially prepared pick up and pinch down products are available to maintain the right pH level. You can purchase this product in dry or liquid form and use them according to level instructions. Pero yung sa atin, hindi natin Hindi, basta sila magkabasila. Depende na yung sa basila kung pagkagawa sa kanila. Yan, may TDS meter din pala na ano, although yan, nakikip mo na yun. Kasi kailangan nito. Illegal, dinasama ka na ng basahan. Step 7, harvest or marketing. Yan o. Sige po. Hindi po alam na. Ayan. O yan, ganito yon. Dapat malinis lang ha, pakita lang. O yan. Yung crates dito niya ilalagay, pero malinis dapat to, kaya nasa isda to eh. So yan na, ipaproper nyo yung boss nyo. Minsan may malalaki pa, or karton. So okay na tayo. Okay na po. Tapos proper tuturo na nila yun kung paano pipitasin, kung yung hinog na ba, okay na siya. Kung ano yung ano niya, yung class niya. How many days po from sowing to harvest? Depende yun sa crop. Ang lettuce, it should be 45 days. Lettuce leafy yun. Pati yung ano, yung bichay, mustasa. Nasa 2 months ang bichay. Para yung quality niya, yung lasa, masarap. The more na bata ang tanim, kapag dahon na, pero hindi mo rin mapipitas yung bunga naman kailangan mayroong 4 months, 3 months aniha, depende kasi yun. So si guyabano namin, umabot siya ng 3 to 4 months bago siya mahinog. So ganyan. Tapos si mangga, 3 to 4 months din, mga ganyan. Paano po ma'am yung lettuce, halimbawa hindi na harvest po, mamamatay po siya ng pusa? Ano siya, namumunga muna. Namumulaklak siya, namumunga. Tutuaya, syempre. Kami hindi namin yun inano. Kasi, makinig muna no. Si Sir, nagtatanong ha. Kasi ito, medyo ano na yan, nasa science na yung tanong niya. Pwede mo namang gawin yon, depende yon sa variety ng halaman. May halaman kasi na dinaan sa laboratory na hindi mo na pwedeng itanim ulit. Or minsan pwede naman, kaso meron siyang sakit. Kasi doon pa lang sa laboratory, inaayos nila doon or yung science na alisin yung mga sakit, kung yung mga defect niya na paglaki, pangit, deform, di ba? So doon sa laboratory, doon nila, may nilalang inaayos sila doon, hindi ko nakabisado lahat yan ha. Maraming technology doon na ina-apply, kagaya nito, mayroon sila kasing nilalagay dito na gamot para hindi sila masira. No, so fungus lahat. Lalo na ito, mayroon siyang nakalagay na prevention para hindi masira at saka pang-bacteria na rin. No, so kompleto na to, no. Kaya hindi siya pwedeng kainin. No, tandaan niya, hindi pwede kainin na, baka gutom na kayo. Baka mumula yung bibig nyo ha. May gamot sila. Hindi ko na inaano yun dahil wala rin akong ano na para magsalita na doon na baka masanction tayo. So, aalisin na natin yung ganon. Ngayon, yung iba naman, yung mga pichay, pwede mo namang ulitin. Depende ngayon. Kaya lang, sa observation ko, hindi niya kasing ganda.